Bakit po ninyo sinusunod si Jesus? Ano po ang nagbunsod sa inyo na maging tagasunod niya? Maaari pong iba-iba ang dahilan o iba-iba po ang dahilan ng isang tao sa kanyang pagsunod sa Panginoon. Yung iba, nagpasya silang susunod sa Panginoon dahil sa isang malaking problema. Yung iba naman, dahil sa malubhang sakit, kaya sila lalapit sa Panginoon. Yung iba naman ay nag-iisip sila na magkakaroon sila ng trouble-free life. Kaya sila susunod sa Panginoon. Ako, naalala ko noon, nung ako'y naging Kristiyano na, ang isa sa naging motibo ko sa aking pagsunod sa Panginoon ay yung pangako sa John 10:10. Sabi ng Panginoon sa John 10:10, ako'y dumating upang bigyan sila ng buhay at ng kasaganaan ng buhay. Yun ang aking pinapangarap. Na ako ay magiging mayaman, magiging kilala, magiging tagumpay sa aking buhay. Ayon doon sa sinabi ng Panginoon na mali pala ang kahulugan nun. So iba-iba po marahil ang dahilan natin. At kayo, meron kayong dahilan. Bakit kayo sumunod sa Panginoon? At alam mo ba ninyo, pero anuman ang dahilan po ninyo, habang kayo po ay sumusunod sa Panginoon at habang tapat kayong sumusunod sa Panginoon, ay kailangan po kayong mag-adjust. Doon po sa pinakalayunin talaga ng Diyos kung bakit tayo pinasusunod kay Jesus. Kailangan tayong mag-adjust. Kailangan kung mag-adjust, kailangan yung mag-adjust kung talagang susunod kayo sa Panginoon. At kailangan nyo mag-adjust kasi pag hindi po kayo nag-adjust, ayon sa tunay na layunin ng pagdating ni Jesus, hindi po kayo makakasunod sa Kanya. Marami pong mga Kristiyano, o meron akong alam, na dahil yung kanilang layunin ng pagsunod sa Panginoon ay makasarili lamang, makamundo, makalaman, nung pong yung kanilang inaasahan ay hindi na nangyayari sa kanilang pagsunod sa Panginoon, natisod po sila, nasaktan sila, kaya tumalikod na sila, hindi na sila nagpatuloy. Kung gusto po ninyong magpatuloy sa pagsunod sa Panginoon, kailangan po nating mag-adjust. Ayon sa layunin ng Diyos, sa pamamagitan po ni Kristo. Ito po ang mensahe ng mga talatang aking binasa. Now, gusto ko lamang pong bigyan natin ng context, ito pong Matthew 16. Ang Matthew 16 po, particularly yung pong binasa nating talata ngayon, ito po ay pivotal passage. Ibig sabihin ng pivotal, dito po ay makikita natin, dito mag-iiba na ang approach ni Jesus sa kanya pong pagtuturo, sa kanyang ministeryo. Kasi po dito, ang Panginoon ay iiwanan na niya ang Galilee. Alam natin, ang Panginoon po ay nagsimula ng kanyang ministeryo doon sa Galilea. Doon po yan sa norte ng Israel. Doon siya nagsimula. Pero dito po, sa tagpong ito, ang Panginoon iiwanan niya ang Galilea. At siya po ay tutungo na doon sa Jerusalem. Doon sa bandang south, yung capital po ng Israel, kung saan doon sa Israel, doon po sa Jerusalem po ay gaganapin na niya ang dahilan kung bakit nagkatawang tao ang anak ng Diyos, pupunta siya sa Jerusalem para ganapin na niya yung dahilan kung bakit siya pumarito sa mundo. Yung pong ialay niya ang kanyang sarili doon sa krus para po sa katubusan ng kasalanan ng tao. At nang sa pamagitan po ng kanyang paghandog ng sarili, ay ma-restore po niya ang tao sa Diyos. Yun po ang pinaka-main work ng Mesaya. Yan po ang pinakamahalagang gawain ng Mesiya, ng Mesaya, ng anak ng Diyos. Ang ihandog niya yung kanyang sarili para tubusin po tayo sa ating mga kasalanan at ibalik po tayo sa Diyos. Kaya dito po sa Matthew 16, ito ang pivotal passage dito sa book ni Matthew. Kaya dito po, yan po ang makikita na natin. Kaya po, dito rin, ipapakita rin sa atin ng salita ng Diyos kung ano ang ibig sabihin ng tunay ng follower ni Jesus. Ano ba ang ibig sabihin talaga ng maging tagasunod ni Jesus?
Kaya ito po ang aking proposition sa inyo, isang doctrine, isang aral na mula po sa salita ng Diyos, particular in this passage, na gusto kong ipaliwanag sa inyo. Ito pong proposition ko sa inyo, na tayo, kung gusto po natin na maging tunay na tagasunod ni Kristo, ay kailangan kaisa niya tayo sa kanyang kamatayan at pagkabuhay na muli. Every follower of Jesus, if he wants to be a true follower of Jesus, should become one in Jesus' death and in His resurrection. At yan po ang ating pag-aaralan. Kasi nga po, marami, hindi po nila alam ang purpose ng Diyos, ang layunin ng Diyos kay Jesus. Kaya lumalapit po sila sa Panginoon, sumusunod sila sa Panginoon for selfish, earthly interest. Tatlong M yan tatlong M. Makasariling layunin, lumalapit sila, sumusunod sila sa Panginoon dahil sa makasariling layunin, makamundong layunin, at makalamang layunin. Kaya pag hindi po natupad yung kanilang hinahangad, they walk away. Now, if you want to follow Jesus all the way, you have to be one with Him in His death and resurrection. At yan po ay ini-illustrate yan. Pinapakita po sa atin yan ng mga talata na ating pag-aaralan ngayong umagang ito. Now, I also want to remind you, this oneness in Jesus' death and resurrection, this is an ongoing process. Hindi po ito minsanan. Habang sumusunod ka sa Panginoon, yan po ay tuloy-tuloy, ongoing, necessary process. Kailangang proseso yan. Babaguhin ka ng Diyos. Ipapakita ng Diyos sa iyo kung ano ang hindi naaayon sa kanyang layunin. Ipakikita sa iyo ng Diyos kung ano ang makasarili, makamundo, makalamang layunin. At yan, kailangan mong ipako yan. Kailangan mong patayin yan. Kailangan mong suwayin yan, itakwil yan para makasunod ka sa Panginoon. Yan. Illustrate natin yung doctrine ng iyan. Una, yan po ang ini-illustrate nung pong necessity of Jesus suffering as Messiah. Yung unang bahagi ng binasa nating talata. Na ang ating pong Panginoon ay handa niyang ihandog yung kanyang buhay nang sa ganun po tayo na mga sumasampalataya sa Kanya ay wag na po tayong mabuhay para lamang sa ating sarili, kundi para sa Diyos. Ayon sa layunin ng Diyos. Kaya po ang Panginoon, inuulit ko, handa, willing, niyang ihandog yung kanyang sarili dun sa krus para tigilan na nating mabuhay tayo para lamang sa ating mga sariling naisin. That's one purpose. It is necessary for Jesus to do that so that we die to ourselves. Yan po ang sabi sa 2 Corinthians 5:15. Now, napansin nyo, hindi na ako naglalagay ng flash. Because I want you to hear you. I want to teach you to hear God's word. I don't want to distract you by reading. I'm supposed to read it, not you reading it. Kaya ito anong sabi dyan, 2 Corinthians 5:15, namatay si Kristo para sa lahat upang ang mga nabubuhay ngayon ay huwag nang mabuhay para sa sarili, kundi para kay Kristo na namatay at muling nabuhay para sa kanila. Yan ang dahilan kung bakit kailangang mamatay si Jesus. Kaya dito makita natin, kailangan pong dumanas ng paghihirap si Jesus para tuparin niya ang kanyang misyon bilang Mesiya. Bilang tagapagligtas, bilang tagapamagitan, kailangan niyang dumanas ng paghihirap. Kasi yan ang nakasulat sa kasulatan. Now, pakita ko sa inyo yung context nitong mga talatang ito. Matapos pong maging maliwanag sa 12 alagad ni Jesus, na siya po ang Mesiya, yung matagal nang hinihintay na tagapagligtas, na naging maliwanag na po sa 12 na siya nga yung Mesiyang yon dahil po sa revelation ng Father na napag-aralan natin last time,
At sinabi po ni Jesus ang tungkol sa pagtatayo niya ng kanyang iglesia, na ito'y tatayo doon sa kapahayagang siya ang Mesiyas, ang anak ng Diyos. Matapos pong mahayag yon, sa 12, sinabi na po ni Jesus kung paano yon matutupad. Paano yon matutupad? Well, sa pamamagitan po ng kanyang mga paghihirap. Hindi po sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. No. Iyon po'y matutupad sa pamamagitan po ng kanyang paghihirap, sa kanyang kamatayan at pagkabuhay na maguli doon sa Jerusalem. Doon mangyayari yun. Kaya mababasa natin sa talata doon verse 21. Mula noon, kailan yon? Mula nang mahayag sa mga alagad na siya nga yung Mesiya. Paano matutupad yon? Well, sa pamamagitan ng paghandog niya ng kanyang sarili doon sa Jerusalem. Kaya sinabi po ni Mateo, mula noon ay ipinalam na ni Jesus, that is verse 21, sa kanyang mga alagad ang mangyayari sa kanya. Sinabi niya, dapat akong magtungo sa Jerusalem at magdanas ng maraming hirap sa kamay ng mga pinuno ng bayan, mga pinunong pari at mga tagapagturo ng kautusan. Ako'y papatayin, ngunit sa 3 araw ako'y muling mabubuhay. Ano sabi ni Jesus? Dapat akong magtungo sa Jerusalem. Yung point po, yung pong salitang mahalaga dyan, yung salitang dapat. Sa English, he must go. I must go. Kaya yung pong salitang pagpapahayag ng kanyang kamatayang ito po'y isa sa 4 na kapahayagan po ni Jesus tungkol sa kanyang kamatayan at pagkabuhay na maguli. Mula po dito, ito ang una. Tapos meron pang 3 hanggang sa makarating siya sa Jerusalem. Ito ang una at ito po ay meron pang 3 yan sa mga susunod. At habang palapit po siya ng palapit doon sa Jerusalem at mangyayari na ito, lalong nagiging bold si Jesus sa kanyang declaration na kailangang mamatay siya as Messiah. Yan po ay major part ng kanyang messiahship. Ang kanyang messiahship hindi matutupad hanggat hindi niya ialay ang kanyang sarili. Dapat yan. Dati, nasa symbols lang yan, hindi hayag. Pag sinasabi ni Jesus po ito sa mga alagad niya, in symbols, in veiled languages, hindi hayag. Sabi niya, tulad ni Jonah na 3 araw sa lupa, sabi niya, ganun ang anak ng tao. Hindi hayag. It is in veiled languages. It is in symbolic languages. Pero dito, hayag na ito. Hayagan na. Dahil nahayag na nga sa kanyang mga alagad na siya ang Mesiya. Now, yung pong declaration niyang dapat akong magtungo sa Jerusalem, gusto ko rin pong ibabatid sa bawat isa, hindi po ito heroic declaration. O parang sinasabi ng Panginoon, nagiging martyr siya. No. This is not a heroic determination or declaration, kundi this is a willing submission. This is a willing submission to His Father's will. This is His Father's will as is written in the Scriptures. Yan ang nakasulat. Kaya hindi nagiging martyr si Jesus dito. Hindi siya nagiging feeling hero dito. No. This is a willing submission. Kaya mula po dito mapapansin nyo ang Panginoon, willing na siyang padakip, willing na siyang litisin, willing na siyang hatulan na hindi umiimik. He's a willing sacrifice. It must be done. The Messiah must die. Okay? Ito ang major part po ng kanyang mediatory work para ilapit tayo sa Diyos. Para mamagitan siya para sa atin sa Diyos. He has to die. Why? Bakit? Well, ayon po sa kasulatan, yung daw pong mga handog na inihahandog doon sa Old Testament para sa kasalanan ay hindi po tunay na makapaglilinis ng kasalanan ng mga naghahandog. Sa Old Testament, hindi ba alam natin yan? Na sa Old Testament, para makalapit ang isang tao sa Diyos, kailangan niyang maghandog ng mga hayop, ng mga dugo ng hayop. Okay? Pero sabi po ng Bible, yun ay hindi tunay na kapag-aalis ng kasalanan ng mga naghahandog na yun. Kaya ano po ang sabi ng Bible? Ano ang kasulatan? Well, yun daw po ay mga simbolo lamang.
Mga larawan lamang po yun ng tunay na paghahandog para alisin ang kasalanan sa mga lumalapit sa Diyos. Kaya, ano po ang sabi ng Bible? Well, sabi sa Hebrews 10, 6-7, ito ang sabi mismo ni Jesus. Kaya, inihanda mo ang aking katawan. Ito ang sabi ni Jesus. Ito ang sabi ng Kristo. Kaya't inihanda mo ang aking katawan upang maging handog. Kaya't sinabi ko, ako'y narito, O Diyos. He's willing. Handa siya upang sundin ang iyong kalooban ayon sa sinasabi ng kasulatan tungkol sa akin. A body was prepared for me. Dahil yung mga handog hindi tunay na kapag-aalis ng kasalanan. Kaya sabi ng Bible, sabi ng mismo ng kasulatan, pag sinabing kasulatan, yan ang kapahayagan ng Diyos. Yan ang itinulot ng Diyos. Dahil hindi nakapag-aalis sa kasalanan yung mga handog, kaya sabi niya, naghanda ka ng katawan para sa akin. Kaya ako'y narito para sundin ang iyong kalooban ayon sa sinasabi ng kasulatan tungkol sa akin. Yan po ang dahilan. So, alam natin, kasalanan po ang hadlang para tayo'y makalapit sa Diyos. Kasalanan. At ano yung kasalanan? Pag in-English mo yan, ano yung English sa kasalanan? Sin. Tingnan niyo yung sin. Yan. Bakit ang kasalanan ay kasalanan? Bakit? Tingnan niyo, anong gitna ng kasalanan? Ay, yan in essence is sin. Ako ang masusunod. Ang gusto ko ang mangyayari. Yan ang kasalanan. Kaya kailangan mamatay si Jesus, kailangan mamatay ang gitna. Yung I. Okay? Hindi lamang po yun, ang kasalanan, sabi ng Bible, is rebellion against God. Sin is lawlessness. Sin is lawlessness. Ibig sabihin po noon, dahil tayo ay nilalang ng Diyos, meron pong karapatan ang Diyos na pasunurin tayo sa kanyang mga kagustuhan. Kaya siya nagbigay ng utos para sundin natin ito. Why? Bakit? Dahil tayo po ay mga nilalang ng Diyos. At alam po ng Diyos ang makabubuti sa atin. Pero dahil sa kasalanan, we don't want to obey God. Now, para po mamatay yung I na yan, Jesus has to die. Sa pamamagitan kasi ng kamatayan ni Jesus, yung I na yan, yung ako ang masusunod, ako ang mangyayari, ang gusto kong mangyayari, ayoko ng kalooban ng Diyos. Yan po ay rebellion against God. And Jesus has to die so that I will die. Yan po ang dahilan. Alam ho ninyo mga kapatid, ang pandaraya po ng dyablo sa tao, ito. Pwede kang mabuhay na hindi mo kailangan ng Diyos. That's the temptation of the devil. Since Genesis 3, yan po ang ulo ng kasalanan. Ayan po ang panunukso ng dyablo. Pwede kang mabuhay na walang Diyos. Hindi mo kailangan sundin ang Diyos. Pero yan po ang nagpapahamak sa tao. Pag sinunod ng tao ang kanyang sarili, yung ay na yan, at ibabaliwala niya yung kalooban ng Diyos, mapapahamak na siya. Yan ang kinapapahamak po ng maraming tao. Yan ang dahilan kung bakit sila nahihirapan. Kaya po dapat mamatay yung ay na yan. Kaya po namatay si Jesus para po patayin yan. Sabi po ng Bible, dahil si Kristo mismo ay nagdusa noon sa katawan, dapat din kayong maging handa sa mga pagdurusa, sapagkat ang nagdurusa sa katawan ay tumigil na sa kasalanan, upang ilaan ang nalalabing panahon ng inyong buhay sa pagsunod sa kalooban ng Diyos at hindi sa makamundong hangarin sa buhay. Yan ang dahilan. Yung unang dahilan, necessity. Kailangan. Dahil kailangang mamatay tayo sa sarili nating kagustuhan. Pero yung iba, mali ang isip nila. Kaya sila sumusunod sa panahon para matupad ang pangarap na mali. Maling layunin sa pagsunod kay Jesus. Yan nga ang dahilan. Kaya siya namatay, para mamatay ka sa sarili mong kagustuhan. Tapos yan ang hahanapin mo sa Diyos. Kaya minsan marami napafrustrate sila
sa kanilang pagiging Christian. Okay? So yun po ang una. Pangalawang dahilan. Bakit po dapat mamatay tayo? At ito ang tinuturo ng mga talata. Dahil, pansinin niyo, doon po sa pangyayaring ito, Jesus rebuked Peter. Sinuway po ni Jesus si Pedro. Okay? Bakit? Kasi mali po kasi ang kanyang unawa tungkol sa Mesiya. Tungkol sa tagapagligtas. Na ang kanyang paniniwala, hindi dapat mamatay at maghirap ang Mesiya. Kaya ni-rebuke siya ni Jesus. No, ito mabasa na sa verse 22. Nakikita niyo sa Bible niyo. Babasahin ko. Dinala siya ni Pedro sa isang tabi at pinagsabihan, Panginoon, wag na wang itulot ng Diyos. Kailan may hindi yan mangyayari sa iyo. Now, pansin niyo, si Pedro po dito wala sa lugar. Sabi nga lang, kulang mali ang hulog niya. Bakit? Kasi, isa pong kalapas-tanganan kung hindi kabastusan. Sa isang alagad po, na i-correct niya ang kanyang guro. Okay, just imagine si Peter, siya yung disciple, okay? Kino-correct niya yung kanyang guro. Ano ba yan? Karahasan po yan. Kalapas tanganan yan. Kung hindi kabastusan, na i-correct niya yung kanyang guro, lalo na, sabi ng Bible, pinagsabihan pa. Okay? Kasi sabi, yung pong verse 22b, sabi niya, Panginoon, huwag na wang mangyari ito. Kailan may hindi yan mangyayari ito. These are very strong language na sinasabi ni Peter. Para sinasabi niya, hindi mangyayari yan sa iyo. Just imagine your disciple is doing that to you. Okay? So ganun po yan, no? Bakit? Kasi, now, sa unang tingin po, si Pedro parang nagmamalasakit kay Jesus dito. Pero, napansin po ninyo, parang naging arugante na siya sa kanyang pagsasalita. Okay? Na mas alam po niya ang kalooban ng Diyos kaysa yung Mesiya na kanyang sinusunod. Naging arugante na si Peter. Yung kanyang tono dito, parang naging arugante na siya. Na mas alam niya yung kalooban ng Diyos kaysa sa kanya. Kaysa kay Jesus. Now, ang view po ni Peter dito ay ang pananaw po ni Peter dito tungkol sa Kristo, Messiah, ay tulad po yan ng mga ordinaryong Hudyo nung panahon nila. Na ang Messiah ay hindi naghihirap. Na ang Messiah hindi po pahihirapan, kundi ang Messiah dapat laging nagtatagumpay. Yan ang isip ng mga Hudyo noon. At yan din ang isip ni Pedro dito. Ang Messiah hindi dapat maghihirap. Kaya sabi niya, huwag nawang mangyari ito sa iyo. Kasi dapat ang Messiah nagtatagumpay siya laban sa kanyang kaaway. Pero ano po ang nakita ni Jesus dito sa pahayag ni Peter? Anong nakita ni Jesus kay Peter? Well, mabasa natin, si Peter po, ayon kay Jesus, ay hadlang sa landas ng Panginoon. Hadlang po kasi siya sa layunin ng Diyos para sa Mesiya. Ayon sa utos, kausulatan, ang Mesiya ay dapat maghirap. Pero ayon kay Pedro, hindi dapat. Kaya ano si Pedro? Hadlang sa layunin ng Diyos. Kanya po kasing, bakit ganun si Pedro? Kasi ang kanyang iniisip, again, 3 M. Makalaman, makasarili, makamundo. Yun ang kanyang isip sa Mesiya. Hindi ayon sa layunin ng Diyos. Okay? Now, gusto ko pong ipaliwanag sa inyo kung bakit napaka-tindi ng mga nangyayari dito. Inuulit ko po, handa pong ibigay ni Jesus ang kanyang buhay sa krus. Hindi po ito isang aksidente. Kaya na ang nangyari sa Panginoon. At hindi rin po dahil wala siyang kapangyarihang ipagtanggol ang kanyang sarili laban sa mga kaaway niya. Meron po siyang taglay na kapangyarihan. Pero dito, ipasasakop niya ang kanyang buhay doon sa mga kaaway ng Panginoon. Hindi po ito isang aksidente, hindi po sa kawalan ng kapangyarihan. In fact, sabi po ni Jesus sa isang mga pahayag niya doon sa John chapter 10, sabi ng Panginoon, walang makakakuha ng aking buhay. Kusa ko itong ibinibigay. Mayroon akong kapangyarihang ibigay ito at mayroon akong kapangyarihang kunin itong muli.
Ang utos na ito'y tinanggap ko mula sa aking Ama. That is John 10:18. Okay? Kaya ang Panginoon, kusa niyang ibibigay. Why? Okay? Una, dahil po sa pag-ibig niya sa Diyos. Alam niya ito ang kalooban ng Amang Diyos niyang nasa langit. Dahil iniibig niya ang Diyos Amang nasa langit, kahit na maghirap siya, dahil ito'y kalooban ng Diyos Ama, gagawin niya dahil sa pag-ibig niya sa Ama. That's the first reason. Pangalawang dahilan, una, pag-ibig sa Diyos. Pangalawang dahilan, pag-ibig niya sa tao. Why? Kasi alam po ng Panginoon, ang tanging tatanggaping handog para linisin ang tao sa kanyang kasalanan ay ang kanyang sariling paghandog. Wala nang ibang handog na tatanggapin ang Diyos para sa kasalanan ng tao, para tubusin ang tao sa kasalanan, kundi yung pag-aalay niya sa kanyang sarili. Kaya handa niyang ibigay ito. Kasi wala nang ibang handog na tatanggapin ng Diyos, kundi yung kanyang paghandog. Kaya pag-ibig din niya sa tao. Kasi kung hindi niya gagawin ito, ang tao, tayo po, ay mananatili sa nakakaawang kalagayan. Mananatili tayo sa kasalanan. Mananatili tayo sa kadiliman. Mananatili tayo sa pang-aalipin ng dyablo. Kawawa ang mga tao. Kaya alam ng Panginoon, kaya willing siya. And then the third reason po ay yung karangalan ng Diyos. Dahil po sa pagsuway ng tao sa utos ng Diyos, dahil sa rebellion po ng tao sa Diyos, dahil because of sin, ang Diyos po ay nalalapastangan ng kanyang pangalan. Hindi napaparangalan ng Diyos. Hindi sinusunod ang kalooban ng Diyos. Mismong ng mga nilikha ng Diyos. Kaya po para ibalik niya ang kaluwalhatian ng Diyos, ihandog niya yung kanyang sarili. Nang sa ganon, doon sa mga ililigtas niya, susundin nuli nila ang Diyos sa kanilang buhay. Susundin nila ang Diyos. At dahil susundin nila ang Diyos sa kanilang pamumuhay, mapaparangalan uli ang pangalan ng Diyos. At doon sa buhay po ng mga susunod sa Diyos, dahil sa paghandog ni Jesus sa kanyang sarili, makikita ang Diyos sa buhay nila. Kaya tatlong dahilan. Una, pag-ibig niya sa Diyos. Pangalawa, pag-ibig niya sa tao. Pangatlo, karangalan ng Diyos ang nakataya dito. Kaya handa niyang ibigay ang kanyang sarili. Kaya sino man pong humarap sa Panginoon noon, sasawahin siya ng Panginoon. Kaya yan ang nangyari kay Peter. Kaya dito mariing sinaway po ng Panginoong Jesus si Pedro. Hinarap niya si Pedro. Sabi kasi sa ibang translation, tinalikuran niya. Hindi niya tinalikuran si Pedro. Nung sabihin po ito ni Pedro, hindi pa natatapos si Pedro, by the way, sa kanyang sinasabi, hinarap niya. Lumayo ka, Satanas. Mariin po niyang sinuway si Pedro dito. Why? Because hadlang siya. Stumbling block siya dito. Sabi nung talatang 23, ngunit hinarap siya ni Jesus at sinabihan. Hindi pa pinatatapos, siguro mayroon pang idudugsong si Pedro dito. Pero ano pong sabi ng Panginoon? Lumayo ka, Satanas. Hadlang ka sa aking landas. Ang iniisip mo ay hindi sa Diyos kundi sa tao. Now, ang tanong, sino po ang nag-i-inspire kay Peter dito? Sino? Now, mind you, Peter was unaware that he was being inspired by Satan. Okay. Unaware siya. Narinig po ni Jesus, uli ang tukso ni Satanas sa bibig ni Pedro. Alam niyo kung saan huling narinig ni Jesus ito? Doon po sa tukso ng dyablo nung siya'y nasa ilang. Nang nasa ilang siya. Yung sinuway niya yung dyablo doon sa ilang, ang tukso ng dyablo nung tinutukso niya si Jesus doon sa ilang, for 40 days and 40. Isa sa mga tukso niya, pwede kang maghari na hindi dadaan sa hirap, sambahin mo lang ako. Yan ang tinig ni Satan. Okay? Na iniaalok ni Satan sa Panginoong Jesus, yung kaharian ng mundo, karangalan ng mundo, hindi mo na dapat paghirapan yan, sumamba ka lang sa akin.
Yun ang narinig ni Jesus sa bibig ni Pedro. Si Pedro ang nagsasalita, pero tinig, tukso ng diablo. Okay? Kaya po sinuway siya agad ng Panginoon. Okay? Kanya po ganun ang tingin ng Panginoon. Now, unaware si Peter. Hindi niya alam. Kaya siguro nabigla si Peter, ako Satanas. Kanina sinabi niya ako'y mapalad na tao. Di ba? Di ba sinabi niya, mapalad ka, Simon Jonas, dahil pinagpala ka ng Diyos, nakilala mo kami. Ngayon, tinawag niya akong Satanas. Unaware siya. Okay? Now, ano po ang gusto kong punto dito? May application dito, kapatid. May application para sa atin. Pag Kristiyano ka na, kahit Kristiyano ka, kailangan pa po nating magbantay sa ating sarili. Kailangan nating magbantay at manalangin kasi maaari din po tayong magamit ni Satanas na isusulong natin ang layunin niya sa halip na ang layunin ng Diyos ang isusulong natin dito. It's very ironic. Sabi ni Jesus sa mga nakarang talata, because of your confession, upon this rock I will build my church. Yun, susulong niya yung layunin ng Diyos. Pero dahil po dito, unaware siya. Again, bakit po ganito ang si Pedro? Inspired siya ni Satan. 3 M na naman ang iniisip niya. Bakit siya hadlang? Kasi ang iniisip mo, sabi niya, ay iniisip ng tao, hindi yung iniisip ng Diyos. Makamundo ka, makasarili ka, makalaman ka. Hindi mo alam, Pedro, isinusulong mo ang layunin ni Satan, hindi ng Diyos. Kaya po, ingat po tayo mga kapatid. It's very possible. Posible po na tayo isulong natin, hindi natin aware, hindi tayo aware. Sinusulong natin yung gusto ng diablo. Okay? Kailan? Pag po, ang motibo natin sa aksyon natin, makasarili, makalaman, makamundo, hindi natin alam. No? Aware po. Ngayon, sabi ng Panginoon, ang hindi panig sa akin ay laban sa akin, at ang hindi ko kasamang nag-iipon ay nagkakalat. Yan, sabi ni Jesus. Ang ibig pong sabihin yan, pag may makamundo, makasarili, makalaman po tayong interest, nagiging instrumento tayo ng diablo. Pag sinusulong natin yung sarili natin kagustuhan. Hindi tayo aware kasi nga, bulag tayo eh. Kaya kailangan yung inspiration ng Diyos eh. Kaya sabi ni Jesus, flesh and blood did not reveal this to you. Sabi niya kay Peter, why? Because if flesh and blood reveals this to us, ano yung flesh and blood? Makamundo, makasarili, makalaman. Kaya kailangan inspired tayo ng Spirito ng Diyos. Kaya po mga kapatid, dapat, well, I will go to my next point dito. So una, necessary. Pangalawa, Peter's rebuke. Now, dapat pa po nating makaisa tayo sa kamatayan, pagkabuhay na muli ni Kristo. Okay, dahil dito po makita natin, binigay po ni Jesus yung prerequisite sa mga nagnanais sumunod sa Kanya. Doon sa mga sumunod talata. Prerequisite. Binigay ni Jesus ito. Pag sinabi natin prerequisite, ito raw po ang prerequisite doon sa mga nais sumunod kay Jesus. Prerequisite, pag po tinignan niya sa dictionary, ibig pong sabihin niyan sa Tagalog, unang kailangan. Kung gusto mong sumunod, makakasunod ka lamang dito sa prerequisite na ito. Okay? Ano ang prerequisite? Verse 24. Sinabi ni Jesus sa kanyang alagad, matapos pong rebuke niya si Peter, sino mang nagnanais sumunod sa akin ay kailangang itakwil ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Now note, sa halip po na mag-adjust po si Jesus sa sinabi ni Peter, niliwanag po ni Jesus yung prerequisite sa sino man pong nagnanais sumunod sa Kanya. In-emphasize ko po yun, pansin niyo si Jesus, isang hindi po niya gagawin ay yung padadaliin niya yung kanyang aral para maging marami lang yung tagasunod niya.
Isang pong hindi gagawin ni Jesus na padadaliin niya ang kanyang aral para lamang sumunod ang tao sa kanya. O kaya ibibigay po ng Panginoon yung gusto ng tao na makasarili, makamundo, makalaman, para lang yung tao yun hindi siya matisod at humiwalay sa Diyos. Yan ang hindi gagawin ni Jesus. Kaya dito, mapansin nyo, sa halip na mag-adjust si Jesus, si Peter ang dapat mag-adjust. At sinabi po ni Jesus sa kanya kung ano ang prerequisite. Yung unang kailangan. Kung hindi mo gagawin ito, hindi ka makakasunod. Ano po yun? Well, dito, una, makita natin, pagtanggi sa sarili at pagpasan sa krus. Pagtanggi sa sarili, sa sariling kagustuhan, sa sariling layuning naayon sa mundo at di naayon sa layunin ng Diyos. Kailangan daw pong tanggihan yung bagay na yun. Pangalawa, pagpasan sa krus. Well, yung pong pagpasan ng krus, yan po ay paraan para tanggihan natin ang sarili. Pag sinabing pagpasan sa krus, willing kang mamatay. Kasi nung panahong yon, yung pong mga ipinapako sa krus, hindi naman nila buhat-buhat yung krus eh. Ang dala-dala po nila yung beam. Na doon, yung mahabang ganun. At yung horizontal beam, ang dala-dala nila. At ang naghihintay sa kanila doon sa pamapakuan yung crucifixion, yung vertical beam naman yun. Ang dadalhin ng tao, yung horizontal beam, alam ng mga tao na pag ang isang tao i-crucify, dala-dala niya yung beam na yon at malapit na siyang mamatay. Okay? Kaya, kailangan mong pasanin ang iyong krus. Yun ang ibig sabihin ng Panginoon. Now, bakit po yun ang larawan ng pagtanggi sa sarili? Kasi, pansinin niyo, yung tao pong ipinako sa krus, wala siyang kapangyarihang tulungan ng kanyang sarili. Okay? Ang sang ipinako po sa krus, larawan niya na wala siyang magagawa para magawa niya ang kanyang gusto. Kahit napilitin niya, gusto niyang uminom, hihingi siya ng tubig. Kaya si Jesus humingi siya ng tubig. Kung gusto niyang alisin ang pawis niya, wala siyang magagawa. Yan po ay larawan ng pagpatay sa sariling kagustuhan. At yan daw po ang prerequisite para makasunod ang isang tao sa Panginoon. Kailangan niyang pasanin ang kanyang krus. Itakwil yung sarili ng kagustuhan. Okay? Para po masunod niya ang Panginoon. Yan ang tanong. Kaya ba ng tao ito na gawin ang sinasabi ng Panginoon? Kaya ba ng isang tao na itakwil niya yung kanyang sarili kagustuhan? Kaya ba niya? Kaya ba nating tanggihan yung ating sarili? Pag sinabi po ninyong kaya, hindi pa po ninyo sinubukan. O kaya, pag sinabi niyong kaya, subukin po ninyo. Doon po ninyo malalaman ng kapangyarihan ng kasalanan. Okay. Mahirap po kung hindi man imposible ang sinasabi ni Jesus dito. Natanggihan mo ang iyong sarili. Patayin mo ang iyong kagustuhan. Mahirap po yan kung hindi man imposible. Okay. Bakit? Kasi po selfish ang tao. Selfish tayo. Maging sa paglapit natin sa Diyos, selfish tayo. Okay. Makasarili po tayo. That's the first reason. Pangalawa, dahil alipin tayo ng kasalanan. Yung ay na yan. Alipin tayo ng kasalanan. Isa pa, ang tukso po ng dyablo ay yung nais ng laman. Hindi ka naman tutuksoy ng dyablo, oy, magsimba ka na ngayon, ha? Matagal ka na hindi nagsisimba. Oy, magbasa ka ng Bible, matagal. No. Ang tukso ng dyablo, laging makalaman, makamundo, makasarili. Kaya yung sinasabi ni Jesus na prerequisite, this is impossible. Bakit ko na-emphasize yan? Kasi yan ang dahilan kung bakit kailangang mamatay si Jesus doon sa krus. Yan ang dahilan kung bakit kailangan siyang magdumanas ng hirap
Doon sa krus. Kasi doon sa krus, papatayin niya yung I. Kung hindi niya ihandog yung sarili niya doon sa krus, hindi mamamatay yung I. By the way, yan po ang mensahe ng New Testament. Bakit kailangan mamatay si Jesus on the cross? Because so that we will not live to ourselves. Jesus had to die on the cross so that we will die to ourselves and live for God. Yan ang dahilan, mga kapatid. Okay? Yan po ang dahilan. The cross, death to self. Resurrection, live a new life. Major doctrine po yan ng apostolic teaching. Yan po ang pinapahayag ng mga alagad ng Panginoon na kay Kristo, patay na ang dati nating pagkatao at buhay na tayo sa isang bagong pamumuhay because of His death and resurrection. Without His death and resurrection, that will never happen for us. Kaya necessary. Maliwanag po ba ito, mga kapatid? Okay, ito po ang sabi sa Romans 6:5-6. Okay, sige, bibigyan ko yun ng time. Basahin natin ito sabay-sabay. Sapagkat kung nakasama tayo ni Kristo sa isang kamatayang katulad ng kanyang kamatayan, tiyak na tayo ay makakasama rin niya sa muling pagkabuhay na katulad ng kanyang muling pagkabuhay. Alam natin na ang dati nating pagkatao ay naipako na sa krus kasama niya upang mamatay na ang ating makasalanang pagkatao at nang hindi na tayo maalipin pa ng kasalanan. Pansin nyo? Nire-relay ni Paul yung death ni Jesus dun sa death natin. Na ang death natin to ourselves is related to Jesus' death. Without Jesus' death, we cannot be freed from our sin. Again, dun sa verse 11, tingnan niyo yung verse 11. Ano ang sabi ni Paul dito? Kaya, dapat din ninyong ituring ang inyong sarili bilang patay na sa kasalanan, ngunit buhay para sa Diyos. Sapagkat kayo'y nakipag-isa na kay Kristo. Ano raw ang dapat nating ituring sa sarili natin? Dead to sin, but alive to God in Christ Jesus. It happened, and it is possible now because of Jesus' death and resurrection. Now, if I may add this historical background po, ayon daw po sa kasaysayan, yung pong death by crucifixion was not invented by the Romans. Historically, it was invented by the Persians. Bago po nag-rule ang Romans. Dati kasi, nung pong unang panahon, ang isang kriminal ay pag siya'y nasintensya ng capital punishment, siya po ay binibitin, hinahang. Pero nung pong ang mga persons na ang naghahari noon, they invented crucifixion. Now, pansin niyo si Jesus po, nung nag-rule naman ang mga Romans, inadapt nila yung inimbento ng mga Persians. Kaya pansin niyo, historically, if I may add this for the significance of Jesus' death on the cross, inaghintay po ang Diyos na ang capital punishment for a criminal was by crucifixion. Hindi niya pinadala si Jesus during Persian time. Jesus came during the Roman times. If I may add that, to signify to us that crucifixion is the death that God chose for His Son to die. Because crucifixion depicts death to old self and new life in Christ. Crucifixion. Kanya po, yan po ang makita natin. Sabi po ni Apostol Pablo sa Galatians 6:14, subalit, huwag nawang mangyari sa akin ang magmalaki. Ang tanging ipinagmamalaki ko ay ang krus ng ating Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ng kanyang krus, ang sanlibutan ay napako sa akin at ako'y napako sa sanlibutan. Si Paul naman yon. Wala raw po siyang ipinagmamalaki kundi yung krus ni Kristo. That time yung krus po was
a shameful symbol of death. Pero si Paul sabi niya, wala nawa akong pagmalaki, kundi yung krus ni Kristo. Dapat niyang ikahiya because of the culture of the time, pero because he knows the meaning of the cross, so may I not boast except in the cross of Christ. Okay? Kanya po yun po yung pangatlo ng argument dito. Okay? Now, tuloy po natin, para po hangarin pa natin na makipag-isa tayo sa death and resurrection ni Jesus kung tayo ay susunod sa Kanya. Si Jesus po ay nagpakita siya ng 4 pang katotohanan kung bakit dapat nating gawin yon. Now, I want to emphasize yung salitang sinabi ko pong si Jesus ay nagpakita ng 4 pang katotohanan. Nagpakita ng 4 pang katotohanan kung bakit dapat tayong makiisa sa Kanyang kamatayan at pagkabuhay na muli. Now, nagpakita. Bakit nagpakita ang ginagamit ng salita? Kasi po, kung hindi po ipapakita ito ni Jesus sa atin, hindi natin ito makikita. Why? Kasi bulag tayo. Bulag po tayo dahil sa makamundo po nating pananaw. Kaya kailangan ipakita po ni Jesus sa atin yung 4 na katotohanan ito para patuloy pa rin nating hangarin na makaisa tayo sa Kanyang kamatayan at pagkabuhay na muli. Now, tingnan po natin yung mga sumunod na sinabi ng Panginoon dito na nagsasabing ito ang dahilan kung bakit pa ninyo kailangan mamatay sa inyong sarili at sumunod sa akin. Now, these are the principles of gaining and losing. These are 3 to 4 sayings of Jesus regarding gaining and losing. Now, I made these 4 things in quotable quotes. No, meron po ako kasing gift in putting words in poetic form so that they could be easily understood and remembered. Oh, maybe not understood easily, but easily remembered. So ito po yung mga sayings ni Jesus that akin pong hinabi-habi, yung akin pong gift in writing these words. Una, bakit natin kailangang sundin si Jesus, tanggihan yung sarili natin? Unang quotable quote ko. Pag sinikap iligtas ang sarili, lalo itong machuchugi. Yan po ang una. Ngayon, bago kayo ngumiti, tumawa, naintindihan ba niyo yan? Naintindihan niyo na. Let's go to the next quotable quote. No. Sabi ni Jesus, ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay, ang mawawalan nito. Meron pong mga tao, dahil hindi po sila focus, ulitin ko, bura-bura. Meron pong mga tao, dahil focus lang nila ay earthly security, gagamitin po nila pati ang Diyos sa kanilang earthly interest. At hindi po nila inaalam ang tunay na layunin ng Diyos kung bakit niya ibinigay si Jesus. Kaya po, lalo silang napapahamak. So gagamitin lang nila si Jesus para sa pansarili, kaya lalo silang mapapahamak. Yan ang sabi ni Jesus. Pag sinikap iligtas ang sarili, lalo itong machuchugi. Okay? Kasi pag hindi nga nakuha yung gusto nilang personal, matitisod sila kay Jesus. Aalis na sila kay Jesus. Si Jesus ang nagliligtas. Kaya lalo silang machuchugi. Pag hinangad, sinikap iligtas ng tao ang kanyang sarili, gusto niyang maging secure sa kanyang sariling paraan, sa paraan ng mundo, lalo siyang machuchugi. Yun ang una. Pangalawang quotable quote ko. Pag isinuko anumang bagay para makamtan si Kristo, makakamtan mo ang buhay mo. Ano po ang sabi ng Panginoon? Ngunit ang mawalan ng kanyang buhay alang-alang sa akin, ang magkakamit nito. Ano yung quotable quote? Pag isinuko anumang bagay para kamtan si Kristo, makakamtan mo ang buhay mo. Mga kapatid, anuman pong isisuko natin para makamtan natin kay Kristo, hindi po natin ikalulugi yan. Anumang bagay ang pinapaalis sa atin ng Diyos, dahil ito ay makasarili, makamundo, makalaman, yan po ang sumisira sa atin. Now, para po kamtan natin si Kristo, sasabihin ng Diyos, alisin mo yan, anak ko. Pag yun isinuko mo para makamit mo si Kristo, lalo mong makakamtan ng buhay ni Kristo.
Tandaan mo, wala kang isusuko kay Jesus na pinapaalis niya ang ikakapahamak mo. Okay, yun po ang pangalawang quote. Pangatlong quotable quote. Maaring kamtan ang mundo, mapapahamak naman ang kaluluwa mo. Okay. Sa verse 26, sapagkat ano ang magiging pakinabang ng tao kung makamtan niya ang buong daigdig, subalit buhay naman niya ang kapalit? O ano ang maibibigay ng tao kapalit ng kanyang buhay? Yan ang sabi ni Jesus. Maaari po kasing kamtan ng isang tao ang inialok ng mundo. Maaring ang tao ay yumaman. Maaring ang tao ay magkaroon ng kapangyarihan. Maaring ang tao ay maging famous. At maaring ang tao ay lahat ng pleasures na inialok ng mundo, maranasan niya, pero ang kapalit naman niya ay kaluluwan niya. Kaya sabi ni Jesus, anong mapapala ng tao? Makamtan man niya ang buong mundaigdig, mapapahamak naman yung kanyang kaluluwa. Kaya tama ba yung quotable quote natin? Makamtan man ang mundo, mapapahamak naman ang kaluluwa mo. Pwedeng tamuin ng tao yan. Okay? Pwedeng ibigay ng diablo sa kanya. Pwedeng ibigay din ng Diyos sa kanya yan. Pero ang kapalit naman yan, yung kaluluwa niya. Bakit? Kasi pag ang tao yan ang finokus lang niya, yun ang hinagad lamang niya. Okay? Maaring makamit po ng tao yan. Pero ang kapalit niyan, dahil yan ang hinahangad niya, wala siyang panahon para sa mga bagay ng Diyos. Makakamit niya yan. Pero ang kapalit niyan, kaluluwa niya. Dahil hindi niya bibigyan ng pansin yung mga bagay ng Diyos. Okay? Kaya po, sa kwento sa Bible, isang mayaman daw pong lalaki, ang merong mayamang bukid na nung tahong yon ay naging successful sa kanyang harvest. At nag-decide po yung lalaking yun, naalala niyo yung parable na yun? Nag-decide po yung lalaking yun, iimbak niya yung kanyang harvest at magiging easy na lang sa kanyang buhay. Pero anong sabi ng Diyos sa lalaking yun? Akala niya secured na siya. Kaya sabi niya, marami ka nang naipon, easy ka na lang sa buhay. Pero ano po ang sabi ng Diyos dun sa lalaking yun? Sabi po ng Bible, hangal, sabi ng Diyos. Sa gabing ito, babawian sa iyo ang iyong buhay. Kanino ngayon mapupunta ang iyong mga inihanda? Tapos sabi sa verse 21, gayon nga ang nagtitipon ng kayamanan para sa kanyang sarili, ngunit hindi mayaman sa harap ng Diyos. Kaya po, maaring kamtan ng mundo, mapapahamak naman ang kaluluwa mo. Tandaan po natin mga kapatid, ang Diyos lamang ang may hawak ng ating buhay. Kahapon po, nagbabike ako. Diyan, nagbabike ako kahapon. Tagal ko hindi nagbike kahapon. Thank God, nakapag-bike ako kasi I need to exercise. Pababa na ako diyan sa tulay ng Sulipan. Pag ganun daming truck Sabi ko, daming truck. Ako lang mag-isa. Isang slide ko lang dito, patay ako. Isang pagkakamali ko lang. Pero mo, truck. Naisip ko kagad yun Naku, sabi ko. Isang slide ko lang ito, tsugi ako. Marami po tao, hindi nila iniisip yung ganyan Isang germs ka lang. Isang virus ka lang. Marami po kasing tao, iniisip nila, hawak nila yung buhay nila. Kaya wala silang time sa mga bagay ng Diyos. Kasi iniisip nila, bukas gigising ako, magtatrabaho ako, I will do everything, magbi-business ako, kikita ako, marami na akong imbak. Magpapayaman, secure ako. Wow. Hindi nila alam, isang tapilok lang. Isang tapilok, bagok yung ulo. Bagok yung ulo, patay. Tandaan natin, ang Diyos po ang may hawak ng buhay natin. Hindi tayo. Kaya sinabi ng Panginoon dito o ano ang maibibigay ng tao kapalit ng kanyang buhay. Sinabi yan ni Jesus dito sa mga sinasabi. Ngayon, ito pong hindi kaya ng sino man ang sarili ay matubos. Hindi kayang mabayar at tubusin sa kamay ng Diyos. Ang bayad sa kanyang buhay ay halagang sakdal taas. Gaano man ang halagang hawak niya'y hindi sapat upang siya ay mabuhay ng hindi na magwawakas at sa labi ng libingan ay hindi na masasadlak.
wala raw taong meron siyang kayamanan para bilhin niya ang kanyang buhay sa Diyos. Gaano man kayaman ng isang tao, hindi yun sasapat para bayaran niya ang kanyang buhay sa Diyos. Alam ho ba ninyo gaano ang halaga ng kaluluwa? Our soul is priceless. And what is the price of our soul? Jesus' death. Yung pong kamatayan ni Jesus. Yung dugo po ni Jesus ang ibinayad para po tubusin tayo sa ating buhay. Sa atin, wala tayong maibibigay sa Diyos. Gaano mang kalaki ang kayamanan mo, hindi mo pwedeng ipambayad sa Diyos. Lord, pwede po ba itong 10 million na ito, pwede po bang bilhin ko yung buhay ko? Sabi ng Diyos, it's not enough. Only the death of Jesus is the price. And then lastly and finally of my quotes, ito po. Ang hatol ng Mesaya ang siyang napakahalagang pasya. Ano pong ibig kong sabihin? Sabi po sa verse 27 ni Jesus, sapagkat darating ang anak ng tao na kasama ang kanyang mga anghel sa kaluwalhatian ng kanyang ama at gagantihan niya ang lahat ng tao ayon sa kanilang mga gawa. Ito yung last na sinabi ni Jesus. Sa kanya raw pong muling pagparito ang Panginoon. Ido-dominate niya ang buong mundo. Sa kaluwalhatian ng Amang Diyos. Kasama po ang kanyang mga anghel. Ido-dominate po ng Panginoon ang buong mundo at siya lamang ang pinakamahalaga sa araw na yon. Imaginin po natin, dumating na ang Panginoon. Kasama, nasa kaluwalhatian siya ng kanyang Ama. Kung ano ang kaluwalhatian ng Diyos na lumikha ng langit at ng lupa, yan po ang taglay niyang kaluwalhatian. At kasama niya doon sa araw na yon yung kanyang mga anghel na nagdagdag pa ng kanyang kaluwalhatian. Ang anghel po ay mga pag-aari yan ng Panginoon at nautusan ng Panginoon. Just imagine, darating siya. Sa araw na yon, anong mahalaga? Siya na lang ang mahalaga. Siya na lang. Anumang kayamanang meron ng tao sa araw ng pagdating ng Panginoon sa kaluwalhatian ng Ama, mawawalan ng kabuluhan. Walang kabuluhan. Ang mahalaga na lang kung ano ang sasabihin ng Panginoon sa akin. Kasi gagantimpalaan daw ng Panginoon ang bawat isa ayon sa kanyang ginawa. Nabuhay ba siya para sa Diyos o nabuhay siya para sa sarili? Kung siya'y nabuhay para sa Diyos, tatanggapin niyang maluwalhati, masaya siyang tatanggapin ng Panginoon. Pero pag ang isang tao'y nabuhay para sa sarili at walang pakialam doon sa bagay ng Diyos, sa araw na yon, kakilakilabot ang kanyang pagharap sa Panginoon. Alam niyo, bandang huli, politician ka, iboto ka man maging presidente ka, lahat ng boto ng mundo sa iyo. Pagdating po ng Panginoon, walang halaga yun kung binoto ka man ng buong mundo. Ang mahalaga yung boto ng Diyos sa iyo. Ano ang sasabihin ng Diyos sa iyo pagdating niya? Yun ang last and final pinakikita sa atin, Jesus. At His coming, He is the only one who will be important. Tinanggihan mo siya, namuhay para mamuhay ka sa iyong sarili, o nabuhay ka para sa Diyos. Nakiisa ka sa kanyang kamatayan at pagkabuhay na maguli, yun lang ang mahalaga during that time. Just think about this, mga kapatid. Now, how to apply this? Briefly. Una, sa mga Christians, how do we apply this? Inuulit ko po, i-adjust natin ang ating sarili sa pakiisa natin sa kamatayan at pagkabuhay ng muli ng Panginoon. Mag-adjust tayo. Huwag nating ipipilit ang ating kagustuhan. Pag meron pong pinapakita sa atin ng Panginoon dahil ito'y makasarili, makamundo, makalaman, ito ay sisira sa atin. Kaya pakikita sa atin ng Panginoon, adjust tayo. Adjust tayo.
Huwag nating ipipilit ang sarili natin. Again, this is a continuing process. Tuloy-tuloy po ito mga kapatid. Hindi ito misanan lamang. Okay? Meron ngang mga bagay na pagtagumpayan mo, naisuko mo na, babalik ulit, tutuksoin ka ulit ng dyablo. Pangalawa, tingnan natin yung mga motives natin. Ano po ba ang motibo natin sa ating mga desisyon, sa ating mga aksyon? No? Iwasan po natin yung 3 M. Makasarili, makalaman, makamundo. At tingnan natin yung layunin lagi ng Diyos. Tandaan natin mga kapatid, hindi tayo nalulugi. Pag isinusuko natin ang ating sarili, alang-alang sa pangalan ng Panginoon. Pansin nyo, yung pagtanggi sa sarili ay alang-alang sa Panginoon. Hindi po, yung quotable ko dito. Alang-alang kay Kristo, hindi kani-kanino. Hindi dahil sa asawa mo, hindi dahil sa boyfriend mo, hindi dahil sa kung sino pa man. Alang-alang kay Kristo. Kasi pag sa tao mo ginawa, yung pagsuko, you will be frustrated. Tao lang yun. Pero pag alang-alang kay Kristo, tandaan mo, hindi ka malulugi. Yan ang sabi ng Panginoon. And then, so yun po yung pangalawa. Doon po sa mga hindi pa sumasampalataya kay Kristo, ito po ang ating appeal dito. Ito paalala ko sa sino mang taong hindi pa sumasampalataya sa Panginoon, hindi pa sumusunod sa Panginoon. Ang pamumuhay po para sa sarili at para sa makamundong interest, yan po ay hahantong lamang sa kamatayan at kahatulan ng Diyos. Pag po ang tao nabubuhay sa para lamang sa sarili niya, worldly interest, kamatayan po ang dulo niyan. At yung hatol po ng Diyos, ang kanyang ini-invite. Kaya po ano ang ating appeal sa isang taong hindi pa sumasampalataya kay Kristo dahil gusto lamang niyang sundin ang sarili niya, ito po. Magsisi. Sundin ang ebanghelyo tungkol sa kamatayan pagkabuhay ng muli ni Kristo. Magbago ng isip. Sundin ang ebanghelyo tungkol sa kamatayan at pagkabuhay ni Jesus. Mababago ang iyong buhay. Bibigyan ka ng Diyos ng bagong layunin. Maliligtas ang iyong kaluluwa. Yan po ang appeal natin sa bawat isa. Let us pray. Kayo po ang Diyos na nakakaalam ng pinakamabuti sa amin. Hindi po namin alam ang pinakamabuti sa amin. Kaya po, isinugo niyo ang inyong kaisa-isang anak dahil alam ninyong siya ang kailangan namin para kami maligtas. At kinailangan niyang ibigay ang kanyang sarili para mamatay kami sa aming mga sarili. Dahil kami napapahamak. Pag ipinipilit namin ang sarili naming kagustuhan, hindi ang kalooban ng Diyos. Kaya po, O Diyos, ayon po sa liwanag ng iyong salita sa amin ngayong umagang ito, sundin namin ang udyok ng banal na Espiritu. Napatayin namin ang mga nauukol sa aming mga sarili kung hindi ito umaayon sa kalooban ng Diyos. At ngayon ay maaari na naming sundin ng Diyos. Dahil namatay na ang aming dating pagkatao kasama ni Kristo. At ngayon ay nabubuhay na kami sa isang bagong buhay dahil si Kristo'y muling nabuhay. Salamat sa mensahe ng krus. Sa krus ni Kristo'y namatay kami at sa krus ni Kristo sa kanyang pagkabuhay na maguli, nabuhay na kaming ng isang bagong buhay. Salamat. Panalangin ko habang nabubuhay kami dito sa mundong ito, patuloy naming ipamuhay ang mensahe ng krus. Death to self, but alive
in God with Christ Jesus. Salamat po sa mensahe ng krus. At dahil po sa mensahe ng krus, nararanasan namin ang kabutihan ng Diyos. Nararanasan namin ang grasya ng Diyos. Sa papong panalangin ko, makita namin ang kagandahan ng krus, ang kagandahan ng pagsunod sa kalooban ng Diyos, at makita namin ang karumihan, kapahamakan ng pagsunod namin sa sarili naming nais. Muli ngayong umagang ito, isinusuko namin ang aming mga sarili dun sa krus ni Kristo. Nang sa ganon, ang buhay ni Kristo ang siyang mabuhay sa amin. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.